Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman nagulantang itong si Kuting ng Norte at Lisa Tanas na ito matapos ngang maaprubahan ang Office of the Vice President Budget. Dito nga natin makikita na talagang matapos ngang maaprubahan ito ay talagang natameme itong si Hontiveros, Kuting ng Norte at Lisa Tanas na talagang sinasabi pa nila na bakit naaprubahan ito dahil ibubulsa nga lang daw ito ni VP Inday Sara. Ngayon nga ay talagang nakatanggap ng mga pangbabatikos itong si Hontiveros, Lisa Tanas at Kuting ng Norte matapos batikusin ang Office of the President Budget. Dito nga natin makikita na gusto na lamang kunin lahat ng budget ni Hontiveros, ni Kuting ng Norte ang pera ng kaban ng bayan. Kaya naman ngayon ay talagang sinampal ng katotohanan ni VP Inday Sara itong si Hontiveros at Kuting ng Norte. Ngayon nga ay talagang matindi ang tensyon at labanan sa politika ngayon dahil talagang maraming sumusuporta kay VP Inday Sara. Dagdag nga ng isang netizen na kung ano ang balak ni VP Inday Sara, kung gusto niya na magkaroon ng laban ay talagang magkikisanib puwersa sila at talagang papatunayan nila ang pagmamahal nila sa bansang Pilipinas dahil ang kailangan natin ay totoong naglilingkod sa bansa at hindi nangungulimbat ng kaban ng bayan. Ito nga ang naging kataga ng isang netizen. Ayon naman kay VP Inday Sara na hindi ako susuko na paglingkuran ang taong bayan at ibibigay ko lahat ng aking makakaya para mapabuti ang kalagayan ng bansa natin. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Bumabalik ang basura sa Maganda rin pala, Attorney Sal, no, yung sinabi po ng Constitution. Basahin ko lang, Attorney Sal, and I quote, "There shall be a Vice President who shall have the same qualifications and term of office and be elected with and in the same manner as the President. He or she may be removed from office in the same manner as President. The Vice President may be appointed as a member of the Cabinet. Such appointment requires no confirmation." So parang based on this constitutional provision, Attorney Sal, Congress can extend to the Vice President the same treatment that they're giving to the President right now. Di ba? Yung paglusot ng hindi kuni-question yung kanilang pondo. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? Hindi, mali yun. Hindi ako naniniwala doon. Pag sinabi ng saligang batas na public position in public is a public trust, kailangan accountable ka. Whether you're president or not, hindi ibig sabihin, porque presidente, vice-presidente ka, hindi susuriin ang budget mo. Kasi pera ng bayan yan. People are entitled to know how are you going to spend that. But, ito yung back doon. Yung Office of the President, kung mapapansin mo, nagpupunta rin sa budget hearing. Pinapadala yung Executive Secretary. Alter ego niya yan so pinapaliwanag. Ang hindi maganda, yung aabusuhin mo. Sa akin, yung courtesy, hindi mahalaga sa akin yan. Ibig sabihin ng courtesy dyan, yung maging magalang ka. Pero it doesn't mean na hindi mo na susuriin. Kailangan talagang suriin. Pero ang ginawa ni Inday Sara, habang yung mga katanungan sa kanya ay hindi niya sinagot. Dahil unang-una, hindi naman dapat tinatanong yun. Tapos na yun at napaliwanag na natin na ulit-ulit yun. Iprinisinta niya na. Meron siyang presentasyon. So ipinaliwanag niya sa taong bayan kung saan gagastusin ano ang kanyang mga programa. Ganon din ang Office of the President. Ang problema lang sa ginawa nila kay Inday Sara, masyadong halatang-halata na talagang pinag-iinitan lang nila. Pero pinapakita niya sa taong bayan na hindi mapagkakatiwalaan to. Sila hindi mapagkakatiwalaan. Hindi si Inday Sara. Kaya bumabalik sa kanila. Sa isang panayam ni Manong Ted Filon, nahirapang sumagot si Congresswoman Arlene Brosas nang matanong kung bakit hindi na dumadaan, Attorney Sal, sa committee deliberations o committee hearing ang proposed budget ng House of Representatives. At nabanggit doon ni Brosas na yan daw ay bahagi ng long-standing tradition sa House of Representatives na tatalakayin na yon, hihimayin na yon sa plenary. Nung ini-invoke ni Congressman Marcoleta ang long-standing tradition ng House of Representatives sa paghimay sa pondo ng OVP, antay sila doon.
dapat ba, attorney, na tanong ni Manong Ted, dapat bang idaan Congresswoman Rosas sa committee deliberations? Hindi siya nakasagot ng diretsyo at napatameme at maganda daw ang suwestyon. Anong tingin mo doon, Attorney Sal, na pagpabor sa kanila, okay lang, pag sa kalaban na, ay, yan, di natin gagamitin yung mga tradisyon natin nakasanayan dito sa Kamara? Tinagot ko na yan. Ilang beses ko na pinaliwanag yan. Yan tradisyon. Cortesia lang yan. It cannot supplant and prevail over what the Constitution says. Hindi po pwede yung mga tradisyon na mga courtesy. Ang sinasabi ng saligang batas, usisain mo ang gastos ng taong bayan. Kaya yung sa House of Representatives, matagal na silang hinahamon ni Presidente Duterte. Ipakita nyo sa taong bayan kung anong ginagastos nyo. Saan nagpunta yung mga budget ninyo. O kaya dapat pantay-pantay lahat yan. Kaya lang, dahil nga politika at kontrolado nila ang Kamara de Representante, ganyan na nangyayari. Kaya nga hindi ba, palagi sinasabi ko, ayaw ko na ng Kongreso. Kailangan revolutionary government na lang tayo. Isang tao na lang ang nagmamando. Para kung meron mang anomalya, isang tao lang bibitayin natin. Pero mo kung 300 bibitayin natin, napakarami. At saka kung may anomalya, 300 mahigit din ang anomalya. Kung revolutionary government, isa lang. Kaya-kaya natin bitayin ng isang pangulo na hindi tutugon sa binigay na responsibilidad sa kanya ng saligang batas. Si Maristel Andrada ay may tanong sa inyo, Attorney Sal. Sinasabi niya malaki raw ho ba? Kasi nababanggit po ninyo yung revolutionary government. Mag-a-appoint na lamang ng mga opisyal para gampanan po yung gap kung ma-abolish man ng Senado at Kamara. Malaki raw ba matitipid sa pamahalaan kung magkagayon man? Kasi di ba dumadaan, Attorney Sal, lahat ng pondo sa upper and lower chamber. Well, definitely kasi doon lang sa magkano ba nagagastos natin sa pag-create ng isang kongreso. Hindi ba billion-billion sa sweldo lang? Pero you have to pay the salaries of 300 plus members of Congress plus 24 members of the Senate plus their staff. Hindi ba? Mga gamit nila. Billion-billion po yun. Pagkatapos, ang gagawin lang naman nila, magpapasa ng batas. Hindi naman nangyayari. Mas marami yung investigasyon, mas marami yung grandstanding, mas marami ang politika. O kaya yung iniisip kong revolutionary government, hindi yung tayo'y mag-aalsa laban sa pangkasalukuyang gobyerno. Hindi yun. Ang iniisip kong revolutionary government ay itinakda sa saligang batas. Papaguhin natin ang saligang batas at bibigyan natin ng power of legislation yung mismong presidente. Parang panahon ng nasirang Marcos at saka nasirang Cory. Dalawa ang power nila nung sila mag-take over bilang presidente. Merong executive, meron pa legislative. Kaya mas maganda yun. Walang gastos, walang politika. At wala nang, kasi public knowledge naman, binanggit ni VP Sara, wala nang manghihingi ng kickback, Attorney Sal, sa mga proyekto. Isa pa yun. Walang i-kickback, wala nang kongreso eh. Naku po. Samantala, sa kabila po ng tensyon sa pagitan ng OVP at ng Kamara ay naniniwala po ang Senado na imposible magkaroon ng zero budget ang tanggapan ni Vice Presidente Sara Duterte sa 2025. Batay daw kasi sa tradisyon ng Kongreso, malabo raw itong mangyari. Si Troy Gomez sa detalye. Kami po ay we will... Sa gitna ng alitan ng Office of the Vice President at House of Representatives o Kamara, ay sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na malabo na magkaroon ng zero budget ang OVP. Ipinunto ni Escudero na bagamat nasa Kongreso ang power of the purse, ay sa haba ng kanyang panunungkulan bilang mambabatas ay di kailanman ito nangyari. Sa Senado ay lusot na sa committee level ang panukalang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 2.037 bilyong piso. Ngunit sa Kamara ay may mga nagsasabi na dapat itong i-defund o di kaya ay gawing zero budget. Pero ngayong Huwebes ay inirekomenda ng House Committee on Appropriations na gawing 733,198,000 pesos na lamang ang OVP budget para sa susunod na taon. Nasa 1,293,159,000 ang total ng kanilang tinanggal mula sa orihinal na panukalang budget ng OVP na nakapaloob sa National Expenditure Program.
Kabilang sa binawasan ay ang OVP budget para sa supplies, personal services, financial assistance, rental expenses at utility expenses. Ang nabawas naman na budget ay inilipat sa DSWD at DOH. Kaugnay nito ay naniniwala naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Senador Ronald Bato de la Rosa na nararapat na magkaroon ng sapat na budget ang OVP para sa susunod na taon. Sa isang mensahe sinabi ni Pimentel na ang OVP ay dapat bigyan ng sapat na budget upang magampanan ito ang kanyang mandato. Anya, ang OVP ay dapat magkaroon ng budget para sa mga tauhan, opisina, utilities, libraries, briefings, mga pulong, pagdalo sa mga conference at pagbiyahe sa parehong lokal at international. Samantala, iginit naman ni De La Rosa na kailangan pa rin ng OVP ng budget sa kabila ng pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na ang kanyang opisina ay makakagawa pa rin ng trabaho kahit na ganap na mawala ng pondo mula sa Kongreso. Pwede siguro, mahirap. Saan kukuha na sweldo yung kanyang mga staff, yung mga tao sa opisina? Gayunpaman, sinabi ng senador na siya ay kumpiyansa na ang nakararami sa kanyang mga kasamahan ay susuporta sa 2.037 bilyong pisong panukalang budget ng OVP para sa 2025, alinsunod sa matagal ng tradisyon ng mga mambabatas na bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the President at ang OVP. Well, I am sure yung aking mga kasamahan senador will stand by the time-honored tradition to top two offices of the government, Office of the President and Office of the Vice President, ay bibigyan naman yan ng kaukulang respeto. I'm sure yung mga kasama nito ay for the preservation of that tradition. Ang magkabilang bersyon ng Senado at Kamara sa budget ay inaasahan na aayusin sa Bicameral Conference Committee. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Attorney, ano masasabi mo sa report na yon? Well, alam mo, yung zero budget, habang totoo na never nangyari yan, pwedeng mangyari yan. Hindi naman po pwedeng hindi mangyari ang isang bagay na hawak ng Kongreso. Pero meron tayong tinatawag na habang may karapatan ka, may kapangyarihan ka, hindi mo pa pwedeng gamitin ang iyong kapangyarihan at karapatan para abusuhin mo yan. Kaya nga meron tinatawag na grave abuse of discretion. Kasi yung discretion, ang ibig sabihin ng discretion, karapatan mo at nasa sayo. Kung tatanggalan mo ba ng budget, babawasan mo, o idadagdag mo ang budget. Pero pag ikaw naman walang hindi reasonable yung ginawa mo, gaya ng zero budget ka, ba't ka mag-zero budget? Isang posisyon yun sa gobyerno na merong function yun. Bilang Vice Presidente, dapat meron kang ginagawa. Kaya alam mo, may panukala ko niyan, MJ. Noong pa sinasabi ko na dapat, kasi sa Ligang Batas, yung binasa mo kanina, sabi mo hindi siya yung discretion na whether yung isang Vice Presidente ma-appoint na miyembro ng kabinete. Dapat, sa Ligang Batas, tama yung panukala ni yung pinapanukala ni Senador Padilla, Robin Hood. Karoon tayo ng pagbabago ng konstitusyon. At yan ang dapat na baguhin, yung posisyon ng Vice Presidente. Dapat sa Ligang Batas, lagyan mo talaga ng posisyon ng Vice Presidente. Malibang pa sa Vice Presidente ka, naghihintay ka na mamatay o mag-resign o hindi na kayang mag-function ng isang presidente bago mag-take over ka. Habang naghihintay ka sa ganun, kailangan meron kang talagang function. Dapat nakalagay sa Ligang Batas, member ka ng cabinet immediately upon assumption o kaya gayahin natin ng mga Amerikano. Sa Amerika, ang Vice Presidente nila siya ang presiding officer ng Senado. Siya ang bossing sa Senado. Presiding officer siya kahit na hindi siya senador. Ang Vice President automatic presiding officer ng Senate. So may trabaho. Kaya dapat talaga para mawala sa politika, may budget. Isa pang panukalang naisip ko, para hindi magkakaproblema ng mga zero budgeting. Ilagay na rin sa Saligang Batas, yung budget ng Presidente at Vice President
merong ceiling. Kumbaga, ang budget ng presidente at vice president depende sa kalakaran, kung anong takbo ng ekonomiya. Eto, halimbawa, 5 bilyon ang budget ng presidente. Pwedeng tumaas pero wag nyo nang ibaba. Para wala ng problema. Dapat ganyan kasi kung hindi mo gaganunin, ang mga politiko natin ang gagaling. Pagkaaway ka talaga sa politika, wala. Sira, diskarte lahat. Puro sariling ambisyon ang inaatupag at interes. Attorney Sal, marami rin nananawagan sa ating mga kababayan, sa ating mga viewers din na nagko-comment sa ating social media na dapat raw televised at well-publicized po yung mga changes na nangyayari po sa Bicameral Conference Committee. Ang nangyayari na po kasi parang lumalabas na black ops at sila-sila lang closed-door meeting ang nagbabago po sa mga final details para po sa taunang pondo na kanila pong binabalangkas at binubusisi at ipinapasa. Matagal ko na sinasabi ang kontrang-kontra ako sa bicameral conference. Diba? Kahapon na sinabi ko, pinag-usapan natin yan. Sabi ko, yung bicameral conference, para sa akin, bilang abogado, yan ay unconstitutional. Sapagkat dumaraan sa isang maliit na grupo, yung pinag-usapan na doon sa Kamara de Representante at Senado. Nagkausap na sila. Pagkatapos, may maliit na grupo na kumakatawan doon sa dalawang sangay, pag-uusapan nila kung anong tatanggalin, ano yung dadagdag. Hindi po pwede yan. Walang pumupunta sa Korte Suprema para i-declare yan unconstitutional. Dapat wala na yan. Kung ano, yung napag-usapan sa Kamara, sa Senado, dapat yun ang ma-aprobahan sa plenaryo. Huwag nang babaguhin ng ilang tao. Attorney, may poll kanina ang ating palatutunan, yung pulso ng bayan. At ang tanong doon, pabor ba kayo, mga Pilipino, mga kababayan, at tapyasan po ang 2025 budget ng OVP? Sagot ng viewers, hindi, 98%. Dalawa lang ang yes, pumabor. At may 1% lang ang hindi pa nila masasabi yung kanilang posisyon. No? Mahigit sa 2,000 yung bumoto sa ating poll. So meaning, by that alone, masasabi natin, Attorney Sal, na hindi talaga approve sa taong bayan yung ginagawa ngayon sa Office of the Vice President. How much more kung magkakaroon pa siguro, Attorney Sal, ng mga survey in the coming days ahead? Sa akin, hindi na kailangan ng survey. Kagamitin mo lang dyan, sentido común. Pag may posisyon ka, kailangan may budget ka. You don't need a survey to approve or disapprove. That's common sense. You need money to fund services. You need money to fund projects. You need money to fund whatever projects you have in mind to serve the people. Ganun lang kasimple yun. Last Wednesday, Attorney Sal, ay ginunita po ng buong mundo yung malagim na terror attack on 9/11. At meron pong mga column, ang ilan sa mga batikang kolumnista dito sa Pilipinas. At may nagsabi doon na parang meron daw tayo, Attorney Sal, na political 9/11 na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Lalo na yung mga abuso na nangyayari dyan sa House of Representatives na naiiba na yung mandato ng mga mambabatas. Ano masasabi mo doon, Attorney Sal, na ginagamit yung contempt powers on massive attacks? Kasi kahapon, mayroon na naman pinakontempt ang Quad Committee at nagsasabi na parang lumalabas, pag hindi nila nagustuhan yung sagot mo, iko-contempt ka namin. Attorney. Pwede ka naman pumunta sa Korte Suprema kasi gaya ng sinabi ko, whatever right or power you are given by the Constitution, that power or right cannot be gravely abused. Meron nang dinala sa Korte Suprema yan, may kinontempt. Pero sabi ng Korte Suprema, ay mali ang ginawa mo yan, hindi pa pwede yan. Takbo kayo sa Korte Suprema. Meron din ako nabasa, Attorney Sal, na sinabi po ni Cito Beltran na it seems na meron daw ngayon at kinababahala nila na yung nagkakaroon tayo ngayon ng defeated spirit of Filipinos. Imagine, kung yung may kaya daw sa buhay ng mga Pilipino ay patuloy ang plano ng mga ibang bayan, o ang iba ng ibang bayan sa paghahanap po ng mas mainam at mas komportableng kabuhayan o buhay, ano na naman kaya ang imagine daw kung ano ang pag-iisip
no, or lagay ng mga ordinaryong Pilipino. Yung may mga kaya, nag-aabot pa nga, iniiwasan, no, umiiwas sa Pilipinas. Pero yung mga walang kaya, parang meron daw ganong, ano ngayon, attorney, atmosphere sa bansa. Malabo naman yung kanyang mga pag-a-analyze na yun. Unang-una, yung mga ordinaryong tao, hindi isipin yun. Ang ordinaryong tao iniisip. Number one, hindi sila nakakapag-aral, walang edukasyon. Dapat libre edukasyon. Number two, yung gamot, yung ospital. Number three, yung pananamit nila. Number four, yung pagkain sa araw-araw. Pag yun nagawa mo na para sa kanila may iisip yung pag-iibang bayan, pagliliwaliw. Yun. Masyadong mababaw yung analysis ni Sito. Attorney Sal, meron ka bang napapansin na pag-iral ngayon ng, kumbaga, soft state? Kasi by definition, yung term daw, Attorney Sal, na soft state is characterized as a general lack of social discipline, signified by many weaknesses, deficiencies in legislation, and in particular in law observance and enforcement. So, pag meron daw soft state, yung corruption daw matindi, a phenomenon that seems generally on the increase. Meron ding isang kolumnista na nagsulat nito, Attorney Sal. Meron bang soft state ngayon sa bansa? Wala yung mga soft, hard, mga kung ano-anong state. Pinag-uusapan dyan, alam mo, yung korupsyon. Kasi ang korupsyon, saan ba nangyayari ang korupsyon? Doon sa mga nahahalal sa kapangyarihan. Yung mga nahahalal naman, ina-appoint yung mga nandyan sa whether executive, legislative, or sa judiciary. Yung mga corrupt na mga opisyal, sila ang nagpasimuno yan. O ang tanong, sino nag-aalala ng mga corrupt? Hindi ba ang taong bayan, ang elektorado? Bakit nahahalal ang mga corrupt? Simple. Balik na naman tayo. Kulang salat sa edukasyon ang mga tao. Pag yan ay pinag-aral mo at magagaling ang mga takbo ng utak niyan, marurunong, hindi iboboto yung mga walang yan. Ganun lang ho kasimple yun. Pag wala ng korupsyon, di ba ayos ang takbo ng Pilipinas? Ayos ang pamamalakad ng lahat. Kasi edukado. Ang number one example dyan ay ang Singapore. Yan si Lee Kuan Yew, nung naging presidente, ang una niyang ginawa, pinag-aaral niya lahat ng Singaporeans. Edukado lahat yan. Kaya tingnan mo sila. Siguro, mas mainam din, Attorney Sal, na isama yung voter education sa basic curriculum. No? May voter education. Mali yan. Ang mahalaga, pag-aralin mo muna lahat ng Pilipino, edukasyon mula prep hanggang college. Kailangan maging edukado ang mga Pilipino. Yan ang number one na solusyon ng lahat ng problema ng ating bansa. Pag yan ay nagawa mo, papunta tayo lahat sa pagunlad ng ating bayan. Oo, mainam na ginawa niyan ang mga pundasyon, mga ganyan, Attorney Sal, yung free tertiary education, no? Na tinatamasa ngayon dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maganda. Diyan, meron din akong puna dyan. Matagal din sinabi kahit kay Presidente Duterte. Maganda yung pinirmahan mo. Pinirmahan mong free education. Ang problema, nung sinuri namin yan, o sinuri ng mga marurunong, tinignan nila, free education na college. Naku, yung pala nakikinabang, yung mga mayayaman, yung mahihirap, hindi. Bakit? Sapagkat bago ka magkaroon ng free college education,